Ipinanganak si Paul Mabini noong July 23, 1864 sa Barrio Talaga sa bayan ng Tanawan, Batangas. Ang kanyang ina ay isang tindera sa palengke at ang kanyang ama naman ay isang manggagawang hindi marunong magbasa at magsulat. Nakapag-aral si Paul sa isang paaralan ng paring si Valerio Malabanan sa Lipa, Batangas bilang isang scholar. Dahil salat sa buhay ang kanyang mga magulang, ay walang pambayad sa eskwela ang mga ito, kung kaya't ang talino lamang ni Paul ang sanhi ng pagtanggap sa kanya sa paaralang iyon. Naging scholar muli si Paul sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila, kung saan nakapagtapos siya ng Bachiller in Artes o Bachelor of Arts at nagawaran ng pinakamataas na karangalan. Ginawaran rin siya ng titulong Propesor ng Latin sa kanyang pagtatapos. Sa simula ay nilalait siya ng mga guro dahil sa kanyang payak na pananamit, ngunit nakuha niya ang paghanga ng mga ito dahil sa kanyang angking talino. Habang nag-aaral, ay nagtuturo rin siya sa mga batang anak ng mga mayayaman upang makabayad sa kanyang board and lodging. Isang taon matapos mag-graduate sa Letran, nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas si Paul noong 1894. Habang nag-aaral sa UST, ay sumali si Paul sa kapatiran ng Freemasonry bilang si alias Katabay o Companion at sa La Liga Filipina kung saan naging kalihim ito. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa loob ng La Liga Filipina dahil ang iba ay nais ng gumamit ng armas sa pagkikipaglaban. Hindi siya sumama sa mga umalis sa grupo na siyang nagtatag ng katipunan. Subalit, nang pinatay si Rizal ay tuluyan ng sumapi si Paul sa katipunan. Isang taon matapos maging isang ganap na abogado ay dinapuan ng polio si Paul. Matapos ang ilang buwan lamang ay tuluyan ng naging lumpo ito. Sa matagal na panahon ay naging biktima ng fake news itong si Paul hinggil sa sanhi ng kanyang pagkalumpo. Sa Kongreso ng Malolos, may usap-usapang syphilis ang naging sakit nito. Noong lamang 1980 na sigurong polio nga ang naging sakit nito matapos hukayin at suriin ang kanyang mga buto. Siya ang kauna-unahang Prime Minister at Foreign Affairs Minister ng Pilipinas. Nagsimula siya bilang punong tagapayo lamang ni Aguinaldo, subalit sa kalaunan ay hinikayat siya nito na tumulong sa pagtatatag ng pamahalaan. Si Paul ang tagabalangkas sa lahat ng kautusan ni Aguinaldo. Siya ay tinuturing na utak ng himagsikan laban sa Espanya sapagkat bagamat isang lumpo, ang utak naman niya ang ginamit upang makatulong sa laban para sa kasarinlan. Kasama na rito ang pagbabalangkas ng konstitusyon ng Malolos. Noong May 1899 ay nagbitiw sa pamahalaan si Paul at hayagang tinuligsa ang pamumuno ni Aguinaldo. Aniya ay nabigo ang himagsikan dahil sa pansariling interes ni Aguinaldo, na sa halip na gamitin ni Aguinaldo ang mga pinakamagagaling ay iwinaksi niya ang mga ito dahil sa selos at bagkus ay pinili ni Aguinaldo ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Siya ay hinuli at itinapon sa Guam ng mga Amerikano sapagkat nilabanan rin niya ang pananakop ng mga ito. At dahil na rin sa kanyang pagtangging manumpa ng katapatan sa Amerika. Sa loob ng 2 taon sa Guam ay nanirahan lamang siya sa isang tent. Nakabalik lamang siya sa Pilipinas matapos mapilitang manumpa ng katapatan sa Amerika 2 buwan bago siya namatay noong May 1903 sa edad na 38. Siya ang kinikilalang dakilang lumpo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi kinatigan ng Amerika si George Rizal bilang pambansang bayani, ay maaaring si Paul Mabini ang nagtamo ng karangalang ito. Sa katunayan,
Siya ang unang nalagay sa piso bago si Rizal. Ayon kay General Arthur MacArthur, na nooy military governor of the Philippines, Mabini is a highly educated young man who, unfortunately, is paralyzed. He has a classical education, a very flexible, imaginative mind, and Mabini's views were more comprehensive than any of the Filipinos that I have met. His idea was a dream of a Malay confederacy, not the Luzon or the Philippine archipelago, but I mean of that blood. He is a dreamy man, but a very firm character and of very high accomplishments. As said, unfortunately, he is paralyzed. He is a young man and would undoubtedly be of great use in the future of those islands if it were not for his affliction.